Attorney Vic Rodriguez, bago po natin humingi ng last message po sa inyo para po sa ating mga kababayan, mga nanonood, pwede ho ba akong magbili ng konti at magsabi ng aking advocacy? Ang advocacy kasi, ang laban ngayon ay sa barangay. Okay. Even when you are running as senator, president, barangay ang labanan dyan eh. And we here dito sa aming pong munting show, we are pushing for the Magna Carta for Barangays Act, meaning all barangay employees would be regularized as regular government employees with income and regular benefits. Na kung ano yung binibigay mo sa ordinary government employees, yun din na ibibigay mo sa barangay. Ibig sabihin, gobyerno na siya. They are now considered as government workers with enough benefits na mamamatch ang ating mga workers sa gobyerno. Pwede ba nating ihabilin sa inyo na sana ipaglaban nyo rin po pag kayo po ay nasa Senado na yung Magna Carta for Barangays Act? Wala ako nakikitang conflict dyan at pagtutol dyan sa Magna Carta ng mga barangay employees. Sapagkat ako ho ay nagsimula ang aking public service sa barangay. Ako'y nag-barangay kagawad at naging barangay captain sa Quezon City. Naintindihan ko yung hirap ng mga barangay officials. In fact, segue lang, Butch. During my time, this was early 1990s, walang mga naglalakihang amount kaming budget. Wala yung, ngayon naririnig ko may 100 million ang isang barangay. Kami noon pinagkakasya namin yung taunang budget na 4 million o to 5 million. At least yung barangay ko, that's along Tomas Moroto, Timog, and portion of EDSA. So Sacred medyo, Heart. oo, mataas-taas na ang RPT niyan at saka yung IRA share niyan. Pero yung aming taunang budget na 4-5 million, nauubos na yan sa MOE pa lang eh. Ubos na yan, wala ka nang natitira pang proyekto. But I fully support yung panukala na magtulak ng Magna Carta ng mga barangay employees. Employees, hindi officials ha.